Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys. So by the way, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. And may twist tayo guys, no? Ibabalik na natin yung Q&A. Ayan. Sa mga matagal lang nanonood sa akin, alam nyo to. Yung tanong natin sa person mo, yung mga katanungan mo sa person mo, ayan. Tatanungin natin sa card mamaya. So by the way, kanina po itong love reading. Oh, baliktad yung card ko. So, the Chariot. Naku, yung iba sa inyo guys, pwedeng kinakabahan na kayo sa person mo. Pwedeng ang lakas ng ng intuition mo. Okay? Kumbaga parang may kakaiba kang nararamdaman dito sa pagsasamang ito. So, yung iba sa inyo guys, parang maaga kayong nagsama. Siguro ang bilis ng lahat ng mga pangyayari sa inyo. Like for example, mabilis kayong naging magkarelasyon. Nung na-meet mo siya, parang may kakaibang connection na agad sa inyo. Na para bang hindi nyo maintindihan, no? Parang nag-spark agad yung connection yung dalawa. Okay? Na para bang itong pagsasamang ito, akala nyo kayo na talaga yung meant to be. Kasi minsan guys, pagka una yung naramdaman yung intense na energy doon sa sa relasyon, mabilis din talaga siya guys, hindi nag-work, no? Ganon siya. Kaya mas maganda pa nga yung minsan neutral lang. Pero or sabihin na natin guys na organic encounter, yung bigla na lang kayong tinamaan sa isang tao. Okay, so by the way, titingnan natin. Mukhang mabilis lang ang lahat-lahat sa inyo. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron po tayong 6 of Cups. Okay, so guys, ito namang 6 of Cups. May mga pinapangako kasi siya sa inyo. Okay? Ang dami niyang sinasabi sa inyo. And nung na-meet ka niya, talagang gusto ka talaga niyang makuha kasi tinamaan siya sa inyo na love at first sight. Naniniwala ba kayo guys sa love at first sight? Me kasi parang love at first sight. Ano lang yun parang may nakuha niya lang yung gusto mo sa isang tao. For example, madalas nangyayari yan sa sa mga may tsura, 'di ba? Yung bigla na lang kayo tinamaan doon sa isang tao na ina-ideal mo, parang ganon. Tignan pa natin guys So, feeling ko kasi talaga itong person mo na love at first sight. So, naniniwala ba kayo sa love at first sight? So, ako kasi, papaliwanag ko lang ulit, no? So, pwede kasing na-amaze lang kayo sa taong yon. Pwedeng nagwapuhan, nagandahan. Hindi pong na head turner talaga kayo. So, ibig sabihin, hindi siya love, attraction. Di ba kasi yung love sa attraction? Na-attract ka sa taong yon. So, pag attracted ka at nawala na yung attraction na yon, pwedeng hindi na maging maganda yung outcome. Pero, tignan mo itong relasyon nyo kasi guys, mabilis ang lahat ng pangyayari dito. Okay, hindi pong bigla kanya nakilala. Or sabihin nga natin guys na hindi ka pa niya totally kilala, tapos biglang pwedeng manligaw. Pwede mo ba akong ligawan? Mga ganon. So, ang bilis ng mga pangyayari dito. So, by the way, additional message. Meron tayong Queen of Wands. So, ikaw parang, sino ba tong taong to? Bakit siya ganyan? Okay, kasi ikaw ay nakapokus ka sa side hustle mo nakapokus ka sa career mo, nakapokus ka sa mga magagandang nangyayari sa buhay mo, no? Yan yung pinapakita sa akin dyan. So, pwede rin kasi guys na nakapokus ka talaga sa goal mo.
Okay, hindi ito yung parang pina-prioritize mo, no? Hindi talaga siya love. Pero siya yung unang pumasok sa buhay mo. So, siya yung nag-o-offer ng love dito. Nakapokus ka sa ano mo, sa career mo. So, pwedeng ngayon, nangyayari to. Pwedeng okay ka na, inihil mo na yung sarili mo, di ba? Tapos biglang may pumapasok sa buhay mo dyan at nag-o-offer ng cup of love. So, ikaw medyo irritable ka sa taong to. Hindi ka komportable. Parang nairita ka na, syempre, idadamay ka pa niya sa kaguluhan sa buhay niya. 'Di ba? Nakapokus ka dun sa ano mo eh. Nakapokus ka sa side hustle mo eh. Nakapokus ka sa goal mo, tapos biglang may papasok na love yung ino-offer. So, feeling ko kasi ano kay pusong bato, hindi ka na nakapokus diyan. Hindi na ito yung parang pinagtutuunan mo ng pansin. Tignan pa natin, meron tayo guys, Four of Pentacles. So, ito naman guys, Four of Pentacles, ano to eh? Parang hindi kanya kayang i-let go. Bakit ganon? Kasi parang, siguro past person or pwedeng someone from the past na nang-go sa'yo or pwedeng may unfinished business sa inyong dalawa. Kasi yung pinapakita sa akin, parang gusto kanyang angkinin ngayon, no? Hindi kanya kayang i-let go ngayon. Parang sinasabi na, kaya nakita panindigan ngayon. Ganon yung pinapakita sa akin dito. Okay? Kaya nakitang panindigan. Pero ikaw kasi, tignan mo, nakatalikod ka, may attraction din sa'yo, pero tinatalikuran mo. Hindi ka na desidido dito sa connection na to, or hindi ka na sure niya sa taong yan. Kasi parang pabago-bago siya. Urong sulong siya sa connection yung dalawa. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Oops. Ayan na. The Sun. Wala eh. Ang dami ng magandang nangyayari sa buhay mo eh. Hindi na siya, hindi na siya tumapagos sa'yo. Hindi ka na naaapektuhan sa tao to. Kasi ang dami na nangyayaring maganda sa buhay mo ngayon. And isa pa guys, yung pinapakita sa akin dito, kahit mag-hold back pa siya dyan, nakapokus ka na sa future mo. So parang magsisi ka na lang. Parang, siya, magsisi na lang siya. Okay? Kumbaga parang magdusa na lang siya dyan, eh ikaw tapos ka na sa kanya. Parang yun yung pinapakita sa akin dito since the sun yung energy mo. Okay? Kumbaga, seryoso ka na lumaban sa buhay. Seryoso ka nang mag-focus sa career mo. Seryoso ka nang ito yung kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay, so by the way, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. So, meron tayong Three of Pentacles. So, guys, ito namang Three of Pentacles. Ano to? Collaboration. Parang nangungulit siya dito. Kumbaga parang kukulitin ka pa rin niya, i-message ka niya, parang sasabihin niya dito na hindi kanya kayang i-let go ngayon. Or parang pagbigyan mo siya, no? Parang bigyan mo siya ng chance na patunayan yung sarili niya dito. Yun yung nasa-sense ko dyan. Tignan pa natin guys, additional message. Collaboration to eh. So, pwedeng hihingi rin siya ng tulong sa mga taong malapit sa inyo. Parang nangungulit talaga siya guys, mapang-asar. Or sabihin natin guys, matyaga yung paghahabol na ginagawa niya dito. Or sabihin natin guys, na hindi naman niya totally pinaparamdam sa inyo na naghahabol siya. Pero matyaga yung pagpapapansin, no? Basta nagpapapansin sa inyo to. Ayan ang nakikita ko dyan. So, by the way, additional message. Okay, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading.
O, di ba? Meron tayong the star. Parang ginugulo na naman niya yung mga diskarte mo sa buhay. Okay ka na eh. Masaya ka na. Tapos parang ano na naman ba gusto nito? Alam mo yung meron ng magandang nangyayari sa buhay mo. Kumbaga umuusad na eh. Nagkakaroon na ng progress, no? Pagdating doon sa hanap buhay mo, nakapokus ka na sa sarili mo, nag-enjoy ka na ulit sa buhay mo. Tignan mo, oh. Kung ano may masakit na ginawa niya sa inyo, guys, nakaka-recover ka na doon. And nakikita ko dito guys, iniisip mo dito na parang ayaw mo nang madamay sa gulo niya, sa kahirapan niya, sa problema niya. Parang tapos ka na talaga sa taong to. Pero siya kasi guys, yung parang mangungulit sa inyo, magpapapansin dito, medyo mag-iimo-imo, siguro nandun sa point na magdadrama pa yan. Okay, yung pagdadramang gagawin niya dyan, para may pagpapaawa effect pa guys. Okay? So, kung mahina yung kalooban mo, maawa ka talaga dyan. So, titignan pa natin guys Okay. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong, tignan nyo naman guys, 5 of Wands. Okay, so pag sinabi kasi guys, 5 of Wands, celebration, wedding, or sabihin na natin guys na parang ano to, parang yan ang gusto niya. Gusto kanyang i-win back. Gusto niyang manalo this time. So, matyaga yung panliligaw or paghahabol, pagpapapansin na nakikita ko dito sa partnership. May mga LGBTQ plus dito guys, no? Any gender naman to. So, kagaya ng sinasabi ko rito guys, ikaw kasi, kiber ka dyan, no? So, paano ba sa madaling sabi? Parang, bahala ka dyan. Parang ganon. Di mo talaga siya papansinin. Kahit magwala pa siya sa harap mo, kahit magparang isip bata siya dyan, hindi mo talaga siya papansinin. Parang, tapos ka na talaga sa kanya. Okay. Additional message. Meron tayong 3 of Wands. So, ito naman guys, 3 of Wands. Ano to pag-aantay. So, alam niya wala ng pag-asa, pero nag-aantay pa rin siya. Yung una, parang hype na hype pa siya eh. Kumbaga, ganadong-ganado pa siyang magpapansin sa inyo. Pero dumating talaga sa point na parang ang sinabi sa akin dito, talagang desidido kayo. Parang wala na talaga. Wag mo nang ipilit. Wag mo na akong guluhin. So, 3 of Wands yung energy niya dyan. Parang bigla siyang tinamlay. Bigla siyang nawala ng gana rito. Yung hope niya na parang pwede pang maging kayo or maging kayo. Pwede kasing ginost ka niya before. Then, hello, ba't bigla kang bumabalik? Pwedeng buwan bago kayo hindi pinansin itong taong to. Buwan bago kayo nag-usap ulit. Sabi natin guys, mag-iisang taon na siguro kayo bago kayo nag-usap ulit. Pwede siya yung nag-reach out, no? Kasi ikaw, nilet go mo na. Hindi na para ipilit pa, no? Again, additional message. Meron tayong The Empress. So, guys, yung energy naman ng The Empress, ano to? Abundance. So, siguro kasi, pwedeng iisipin mo dyan, bakit ka ba bumabalik? Bakit ba siya bumabalik? So, siguro iniisip mo na baka gagamitin ka or meron siya malalim na intention. Okay? So, or hindi ka desidido kung ano ba talaga yung intention nitong taong to sa inyo. Kung love ba yan or may iba lang siyang interest, no? Kasi, the Empress abundance to Kumbaga marami nangyayari sa buhay mo ngayon. May mga blessing na nangyayari sa inyo, guys, no? Okay, so titignan pa natin. Additional message.
Additional message. Meron tayong the Fool. So, ito naman guys, the Fool. Energy to ng new beginning. So, ikaw kasi yung new beginning dito na nilook forward mo is yung nagkakaroon ka na ng pag-asa para sa sarili mo. Kumbaga, nalalet go mo na talaga siya. Kasi may mga magaganda ng nangyayari talaga sa buhay mo. Okay? And isa pa guys, yung pinapakita sa akin dito, since the Empress energy ka, tapos dinikita pa ng the Fool, new beginning, lalo na pagdating sa career, focus ka talaga sa pera eh, kung paano ka kikita, kung paano ka papaldo sa buhay. Okay? And yung family mo, yung sineset mong goal para sa kanila, yung stability para sa sarili mo, masaya ka nang nag-iisa. Okay? Kung single ka ngayon, or pwedeng may iba ka nilook forward. Pero sa ngayon kasi guys, more on, pera talaga yung parang pinagtutuunan mo ng pansin dito. Tapos siya dito parang nag-aantay. So, pwedeng nagre-reach out, pwedeng mga pahaging pa dito na pwede bang maging kayo ulit or maging kayo. Pwede bang i-continue kung ano man yung naudlot sa inyong dalawa. Mga ganun yung nakikita ko dyan. So, again, may mga magugulo, no? Kasi parang yung pagkaka-approach niya sa inyo, guys, parang bait-bait niya. So, pwedeng maguguluhan yung isip mo. Kaya ikaw, mag-ingat ka kasi medyo manipulative. Baka maano ka sa kanya. Madala ka sa pagmamanipulate niya sa inyo. Okay? So, baka matauhan ka dyan. By the way, additional message. Additional message. Oh, ang daming opportunity darating sa inyo, guys, no? Feeling ko dahil nga mas nag-focus ka na sa sarili mo, kaya maraming opportunity, ang daming blessing. Kasi nakikita ko yung pagiging workaholic mo, then parang bumalik ka ulit dun sa diskarte mo, no? Ito yung parang pinaka-pinoforce mo ngayon, yung diskarte mo. Okay, bumalik ka doon and talagang ito yung mas pinagtutuunan mo ng pansin, higit sa lahat. Nakikita kita na meron kang gustong ipagawa rin siguro. Baka gusto magpagawa ng bahay, property, or meron kang gustong ipabago sa katawan mo. Baka gusto niyo guys magpa-enhance. 'Di ba? Uso naman na ngayon yan guys. Ewan ko ba yung iba guys medyo ignorante pa rin na parang pag-retoke ka, ay hindi na siya hindi na yan natural beauty. Huwag na tayo guys magpaka-ipokrita. Or ipaalam niyo yan guys sa mga kakilala nyo. Nagpapaka-ipokrita pa rin ngayon. Diyos ko, naiiwan na tayo guys. Normal na yan, no? Para lang yan nagpariban sa ibang bansa. Parang nagpariban lang, tas ganun lang yun. Ganun lang din kayo sa pagpapailong or BBL, kung ano man yung gusto nyo ipagawa sa katawan mo. Pero feeling ko kasi meron kang gustong i-enhance sa katawan mo, no? Okay, meron tayo guys. Ayun, medyo na iirita ka rin kasi parang ang daming nanghihingi ng tulong sa inyo. Ang daming akala siguro mapera ka na. Kaya ang dami pa rin humihingi ng tulong sa inyo dito. And isa pa guys, since 5 of Pentacles to, syempre ikaw, dumarating ka rin sa buhay na nagkakaroon ng ups and downs sa buhay mo. Kaya siguro hindi mo masyado napapansin to kasi hindi naman talaga love. Kaya makakadagdag lang siya sa irita mo, no, sa bad trip mo. Kasi ang dami mo nang bad trip dito eh. Especially yung nagiging bad trip mo nga dito. Eto na nga, ang daming humihingi ng tulong sa inyo, yung mga responsibility mo, ang dami mo guys kailangan i-consider. Yan yung nasasagap ko sa inyo dyan guys, no? So, by the way, additional message. Kanina po itong love reading. So, meron tayo guys, 9 of Swords. Diba? Meron kang sariling problema. Alam mo, feeling ko masiyahin kang tao. Makulit, masiyahing tao. Kaya mababaw lang yung luha mo. May pagka-empath, no? So, mabilis kang maiyak, mabilis kang maawa, willing to help ka sa kahit na kanino. Pero ngayon kasi guys, may nangyayaring hindi maganda rito. Yung pagiging matulungin mo, nakikita kita na someone na, tinitigasan mo na yung puso mo, na parang ayaw mo na guys ma-involve sa kahit na kaninong gulo, problema. Parang this time, sarili mo naman yung iisipin mo. Kasi, yun nangyayari sa inyo dito. Stress ka na.
Oo, na-stress ka, nakakaisip sa problema ng ibang tao, kakatulong mo, tapos nadadamay ka sa gulo nila, 'di ba? So, mahirap din talaga yung empath eh. Madadamay ka talaga sa gulo ng ibang tao. Yung tipong ikaw mismo sinusubo mo yung sarili mo doon sa problema ng iba. And especially, tignan pa natin, nararamdaman ng person mo since niligwak mo na siya, ganun. Tignan natin na nararamdaman niya sa inyo ngayon. Magulo yung isip niya, di ba? Hindi ka mawala sa isip na tong taong to. Umaga, gabi, iniisip ka niya, bago siya matulog, pagagising niya, ikaw agad yun na sa isip niya. So, kung kailan naman seryoso na siya, or ready na siyang mag-commit sa inyo, kasi nung una, parang naguluhan pa siya eh. So, kung kailang ready na siya, saka naman ikaw hindi na ready. So, medyo may pagka-spoiled. Alam nyo guys, yung mga ganitong klase ng tao, ang tingin ko dyan, may pagka-spoiled yan. Okay? Kasi nandun sa point na parang iniisip niya na ano eh, parang kailangan lahat ng gusto niya makukuha niya. Hindi pwedeng hindi, parang ganon. So may pagka-spoiled, 'di ba? Tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, nangihingi talaga siya guys ng attention sa inyo. Alam nyo guys, maayos ng buhay mo. Feeling ko kasi, ito, since pera yung lumalabas dyan, may habol din talaga siya sa inyo. Pera din yung hinahabol niya sa inyo. Ayan. Again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Cups. Okay. So, ito naman guys, Queen of Cups kasi, pagpapatawad. Alam niya kasi mabait ka eh. So, abusuhin niya talaga yung pagiging mabuting tao mo. Okay, na parang lagi ka nagpapatawad, lagi ka nagbibigay. So, yun yung isa sa mga kinoconsider nitong taong to. Iniisip niya na pwedeng, itong taong to, patatawarin naman ako nito. Okay, itong taong to, parang, tanga naman to eh. Patatawarin naman ako nito. Papasukin na naman ako sa buhay niya. Pero syempre, akala niya, ganun ka pa rin, di ba? So, syempre, hindi ka na ganun. Hindi ka na parang tatanga-tanga na, yun yung iniisip niya sa inyo dati. Kaya kanyang utuin, kaya kanyang paikutin. Syempre, natauhan ka na. Ang tagal na rin siguro na nangyari, di ba? So, Diyos ko naman. Akala niya, ganun ka pa rin. The Sun. So, isa pa guys na nakikita ko dito, malakas yung sex appeal mo. Pwede nga hinahabol niya rin dito is yung parang sex, no? Kung may nangyari man sa inyo. Pwedeng hinahabol niya sa inyo ngayon. Okay, so again, meron tayong Nine of Swords. Ayan. Nahihirapan siya kakaisip ngayon eh. Hindi po pagkatapos niya guys magliwaliw kasama ang ibang tao. Sa pinaka-downside ng buhay niya, ikaw pa talaga yung naalala niya. Nung masaya siya, naalala ka ba niya? Hindi naman, di ba? Okay, so meron tayong Seven of Cups. Di ba? Ang dami niyang masasayang nangyari sa buhay niya. Tapos nung pinakamalungkot na yung buhay niya, ikaw pa yung naalala niya. So, ano ka? Waiting shed. Alam niyo ba guys yung waiting shed theory? Alam ko sinasabi ko na yan before dito. So, search na lang guys sa Google or sa TikTok yung waiting shed theory. Okay? Again, tignan pa natin. Meron tayong Queen of Wands. Nasa iba talaga yung focus mo. Hindi niya talaga mapukaw yung attention mo, no? Ramdam niya. Kaya nalulungkot siguro siya dito. Kasi parang may pupukaw ng attention mo talaga. And ayan, no? Yung tingin mo sa kanya, ganun din yung tingin niya sa sarili niya na pwedeng iniisip mo sa kanya na kawatan ka. Baka may hinahanap lang siya or pwedeng pera lang yung hinahabol niya sa inyo. Parang ganon. Or kung ano man yung blessing na meron ka. Then ganon din yung naiisip niya rito. Parang baka daw ang iniisip mo is ganito ganyan siya. Ganon naman din talaga yung naiisip mo talaga dyan. Again, additional message. Meron tayong Three of Swords. Lalo na kung bago kanya iniwan, bago kanya ginost, aware ka na may iba siyang pinili bukod sa inyo, di ba?
So, meron tayo, guys, relocation. Seven of Swords. Okay, so, feeling ko kasi dito, guys, sa person mo. Parang, baka niloko to ng past person niya. Naniniwala ba kayo? Or pansin nyo guys, no, pag kayong isang tao galing sa cheating issue, pag naging partner mo yan, possible na mag-cheat din. Kasi yun yung nakuha niyang energy dun sa taong pinakaminahal nila, which is yung ex nila. So, ganun din yung possible na ginawa niya sa inyo, kasi may trauma rin yan. Pero siguro, nilimitahan niya, alam niya siguro lolokohin ka niya, masasaktan ka niya, kaya hindi na niya guys pinanindigan. So, meron tayo guys energy ng the moon, may pagkasinungaling pa rin. So, iniisip niya rito na baka iniisip mo may pagkasinungaling siya, manloloko siya, sasaktan ka niya. Lahat ng negative na pwede mong isipin. Tapos, the world energy. Na parang mag-move on ka na doon. Huwag mo nang isip-isipin yun. Kasi ngayon naman, kaya ka daw niyang panindigan. Pero alam niyo guys, huwag na kayo maakit sa matamis na salita. Kasi marami namang tao sa mundo, di ba? Kung masasaktan ka sa Pinoy, mag-foreigner ka. Pag sa foreigner nasaktan ka pa rin, balik ka sa Pinoy. Diba? So, by the way, message. Meron tayong stay optimistic about your love life, positive thinking, and faith will bring you romance. Again, meron tayong soulmate. Ayun. Yes, this is your soulmate. Soulmate mo to. Pero guys wag nyo guys i-consider na porke soulmate mo is pwede mong makatuluyan. May mga soulmate guys na hindi nagkakatuluyan. May mga soulmate na nagkakatuluyan. Depende yan sa sitwasyon. Again, meron tayong worth waiting for. Nag-aantay pa rin siya sa inyo, guys. Nag-aantay pa rin yung person mo sa'yo. So, again, tignan natin. Message niya sa inyo. I hope that you can forgive me one day. And I lost myself for a little while. And I'm afraid to contact you. Oh, di ka pa pala niya totally kinokontak. Siguro may pagpapapansin lang na ginagawa. Etong taong to. Okay. So, tignan natin guys. Doon tayo sa Q&A. Pero bago tayo pumunta sa Q&A, titignan natin yung zodiac sign nitong taong to. Okay. So, again guys, yung reading ko, hindi to para sa lahat. Kaya take what resonate and leave what doesn't since general reading to, okay? So again, meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Pisces, Gemini, and Aries. Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius, Capricorn, and Libra energy. Okay, meron tayong Capricorn, Virgo, Scorpio, Aquarius, Libra, and Sagittarius energy. So, doon tayo guys sa Q&A. Ayan, tignan natin. Ano ba yung lalabas na tanong mo sa person mo? Mahalaga pa ba ako sa'yo? Tanong mo yan sa person mo, ha? Kasi syempre, nakilala mo na siya sa past. Okay? Mahalaga ka pa ba sa taong to? Kasi parang tingin mo siguro, kinikengkoy ka na lang nito. Like for example, baka trip na lang niyang bumalik or pwedeng meron lang siyang gusto niya lang ulit i-heal yung sarili niya, then once na nag-heal siya, aalis na naman siya. Okay? So, pagod ka na sa ganun paulit-ulit siguro ang ginagawa na itong taong to. So, titignan natin. Mahalaga ka pa ba sa person mo? Queen of Pentacles ka eh. Actually, gustong-gusto kanyang i-value ngayon. Gusto niya ulit magsimula kasi ang 6 guys is panimula to, no? Gusto niya ulit magsimula ng bagong cycle sa connection yung dalawa. Pero kasi Queen of Diamond ka dyan. So, sabihin, si Queen of Diamond kasi, pag Diamond, ano yan, ito yung pinakamatapang sa lahat. Basta diamond. Tapos siya nag-overthink. Yan, nag-overthink ang mga spade. Down din ang energy. Nagdidilim yung paningin. Kahit gusto niya guys magsimula ng bago, hindi naman niya masabi or ayaw niya ipangako. Kasi syempre kasi, nagawan ka niya ng issue. Nasaktan ka niya. Diba? So, gusto niya magsimula pero hindi niya na para ipangako pa. I think, again, tingnan natin. Pipiliin mo ba ako? Oo. Kasi pwedeng, gaya nga kanina, na-open natin yung ex niya, diba? Na parang affected pa siya doon. Tignan natin kung pipiliin ka ba niya. Baka nagpapabebe ka lang dito, ha? Three of Diamond.
Yung person mo guys, sa una lang to pwedeng hindi pa daw to magbabago kasi doon pa rin yung pambababae, panlalalaki. May mga cheating pa rin, 9 of flower, cheating, tapos 3 of diamond. Once na matrigger yan, pwede niyang ulitin. 3 of spade, third party, temptation. So, may temptation pa rin. Yung mga tanong mo, pwede pang maulit daw. So, again, tignan natin. Mahal ka ba talaga? Tignan natin Mahal mo pa ba ako? Tignan natin. King of Diamond, 8 of Heart. Yes, parang mahal ka naman talaga niya. At saka lagi niyang iniisip. Kaya daw niyang panindigan yon. So, kasi, pwede siyang bumalik sa dati. Naniniwala ba kayo na ang cheater pwede magbago? Siguro huwag niyo lang galitin. Pwede pa kasing bumalik yan. Huwag niyo na lang siguro. Kung gusto talaga itong i-workout. Pwedeng magbago yan. Pero, kagaya ng sabi ko, pag may nakita siyang hindi maganda na naman sa connection, pwedeng ulitin. So, nasa inyo na yan guys. Discarte mo na yan. Okay? Okay, so, doon naman tayo sa scenario, sa inyo. Ano yung mga dapat mong gawin dyan? Overall energy mo, ano yung dapat mong gawin? Family to So, kung babalikan mo lang to dahil meron kayong family at broken family, mahirapan ka dyan. Kasi syempre, mahirap nang ayusin ang betrayal. Unless magpatawad ka. Yung energy mo is Queen of Heart. Ang heart kasi guys, parang pagpapatawad to. Okay? Unless magpatawad ka sa person mo. Pwede naman. Yun nga lang, pwedeng mag-hold back ka dito sa kung ano yung ginawa niya sa inyo, kung paano kanya sinaktan before. Piling ko di ka mo totally nasaktan before. Baka kasi biglaan lang yung mga pangyayari sa inyo tapos bigla kanyang nilandi. Tapos biglang nawala ng spark agad. Parang ganon. So, for me, focus ka muna sa sarili mo. Masyado ka mabait. Baka abusuhin ka naman. So, jack sign mo is Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, Scorpio, and Cancer. Yan tayong Virgo, Aries, Leo, Taurus, Capricorn, and Sagittarius energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po. God bless and love you. Bye-bye!